Yung
pwedeng dayaan yung aking resulta. Diba? Yung proseso natin, hindi natin pwedeng dayaan. Ang lagi ko pikin kung gusto ng leaders ko, kung gusto mo talaga may mapatunayan, hindi ko talaga mahirapan. Tama ba? Hindi mo kasi lahat ng mga maging successful, nahirapan talaga yun. Wala namang hindi. Diba? Eh, kung mahirapan ka sa umpisa, tapos yung dulo, dulo, i-access ko naman. Buhay mo naman yung mga bago, bakit hindi? Tama ba? So, yun siya. Nag-start ako sa online, 2020, 2021, pandemic times, sobrang kami gumamit ng todo sa negosyo. Umahap ko kami ng pay-ins, diba? So, ako po, halos nag-100 accounts po ako per month. Hindi po ko nababa ng 15 accounts, isang tao. Meaning, hindi po nababa ang isang buwan, hindi pa sa isang buwan, na wala po akong pay na isang tao lang. Diba? 3 tao hanggang 10 tao po nare-reject po per month. Diba? Nagkakalaga po yung 134,000 pesos. Kaya nagtataka ako ngayon kung bakit yung DigiVerse at Metaverse, bakit walang bumukuha sa akin. Samantalang yung DigiVerse package, 100,000 lang naman. Diba? Yung Metaverse package, 400,000 lang naman. Diba? So hindi nagkakalaga yung presyo sa 15,000 dati. Eto malupit. Yung 134,000 pesos dati, nagagawa namin makakita ng limang tao. Ibig sabihin, 134,000 times 5 ba? Diba? So, ngayon nagtataka ako, nakita ko kasi, kaya nag-trade kami ng ganun training, nakita ko, bakit hindi na nangyayari yun? Ano yung mga pagbabago? Diba? Actually, sa negosyo, walang nagbago. Sa company natin, lalong gumanda. Diba? Alam niyo po nagbago? Sistema ng mga onliners, sistema ng mga hubbers, nawala na yung pupulhataw. Tama ba? Nawala na siya. That's why yung production hindi siya sumusunod. Hindi na susundan. So, ito siya, 2021, na-awardan po ako ng Million Circle Online. Ano yun eh, diba? Pero kahit na gano'n, ang sarap pa rin sa pakiramdam. Kahit kami kami nagbabalik mo sa akin. Hindi na lang, diba? Kahit kami nagbabalik mo sa akin, uy, MC, diba? Sila nag-executive. Diba? Kaya alam niyo sa totoo lang, yung batch nyo yun, piliin nyo magiging, Million Circle yun. Maging executive kasi aawag dahil po kayo sa buwali na. Libo-libong tao yung makapalakpak sa'yo sa achievement na nagawa mo. Diba? So, doon ganun yung naging setup ng recognition natin, ng awarding. Okay lang, masarap pa rin sa pakiramdam. Kasi ito rin po sa totoo lang. Yung naramdaman natin ng times na yun, priceless talaga. Kasi una, alam namin, ginawa namin yung best namin. Wala kaming tinitipid bawat oras. Diba? Hindi namin tinitipid yung sarili namin sa hataw, sa pagpupuyat, sa pagpapagod. Ito malupit. Nung nagsisimula po kami, never po kami inaambagan ng mga applies. Wala ka pang food, wala ka budget, wala ka paan. Diba? Ako, ano po nung para tayo kung gawin nung time na yun? Tinalik mo naman ng pamilya ko. Mama ko po that time, OFW yung papa ko, wala na lang mo natin, kasi iba pa kumala. Wala. Ang tayong choice ko lang kung magbenta ng products natin, buy. Kaya naligid ko itong buong ng bali, phase 1, phase 6, puro 8, bipangko, mahabang parang. Nagtitinda po ako ng peri, tsaka sinunod ko sa bill. Ang hirap, after kung mag-online ng alas 6 ng umaga, magbibenta na ako ng products. Pag wala akong nabenta, wala akong pagkain. Diba? Ganun po yung labanan ng ulit sa kami. Totoo po yun, yung mga... So, ganun siya kahirap. And alam mo yung momentarily attract dati. Nag-release ko pa ako dati ito at ikawas yun. Para lang talaga meron ko pa. Ang hirap. Yung pagkain sa tanghali, pagkain na hanggang gabi. Ito malupit. Ako lang nung nagsisimula ako, leg lang isang piraso lang. Ito pinakamatindi. Ang kinakapit ko lang
mag-create ng grupo, mag-create ulit ng grupo. And ang good news po dyan, makikita niyo po mismo sa hub nyo, sa hub natin, kung paano po mag-create ng mga onliners, paano gawin. Katulad nyo, onliners dati, zero knowledge, walang alam, and makikita niyo paano po sila magtutuloy ng unti. Paano po sila tuturuan, of course, divide, may mentoran, paano po sila unti-unti lumalaki yung creativity. Okay ba yun? Yes. So ngayon, ang maganda dyan, kahit wala pa akong tinuturuan, kahit mo muna yung tinuturuan mo. So yan, okay na? Okay na. So yun po ako yun. Ikaw, sino na? Medyo na. So ito yung start tayo, no? So actually, ang pinaka-importante sa negosyo natin, ano po ano? One word lang. Yung makakasagot, pero may halakaan. Ano naman? Diba? Yung gitara niya. Ano yung pinaka-importante sa negosyo natin? One word lang. Diba? Respect. Hindi na. Wala ka naman. Training. Actually, lahat ng sinabi niya. Actually, lahat ng mga sinabi niya tama. Wala namang ulit. Pero baka sa akin, pinaka-importante sa negosyo natin, regroup. Tama ba? Kasi pag wala ka regroup, wala kang feeling. Basic. Tama ba? So, kung itutulong sa inyo ngayon, paano ka magkakaroon ng maraming recruitment? Dahil kasi, pag marami kang recruitment, marami kang pay-in, ang laki ng kikitain mo, tama ba? Ano yun? So, ito, meron po akong tinatawag na, ito pa lang itutulong sa inyo guys, ito po, more on strategy, more on sistema. Diba? Kaya, good news din, maganda kasi may mga hawak pa yung notebook. Diba? Kasi kahit paano para makapag-take down notes po yun. Kasi hindi po ako magtitig ngayon. Sabi po ng uploading, mag-all out ako. Kasi supposed to be meron tayo sinusunod na oras. Pero sabi ng uploading, mag-all out tayo ngayon, all out tayo. Okay? Yes. Kita po ba? Yes. Yes. Let's go. So, ito siya guys, no? Moral system pag-usapan natin ngayon. So, wala naman na tayong balik-balikan. Okay lang ba meron tayong magpapagod na words na medyo makakasakit sa atin? Yes. So, sa atin, pero sabi ng mga clients, narinig doon na yung mga words na marinig natin. Kahit masakit, pero sino makakaganda sa level natin, accept. Okay? So, guys, itong training na to, personalized ginawa ko dito, napag-usapan ko namin ito Sabado ng gabi after ang accountability activity natin. And in-ready po yung training na to right away, or right after yung mag-hosting namin yung activity. Okay? So, madalian lang, pero kahit paano, naitawid ko naman siya. And habang nasa biyahe ko ng papuntang Marikina, ginagawa ko yung training na i-review siya. Okay? Kaya para sa akin, i-value ko siya mabuti, ako ko siya mabuti, kasi sobrang ganda ko ng mga kapatid. Okay? So ito, meron po akong tinatawag na 2 types of prospecting. Diba? So the first one, meron po akong tinatawag na friends of friends. Sino po dito mga prospect na friends of friends para nyo pinagano? Sige. Halos lahat, tama ba? Yung mga hindi nagtaas sa rin ng prospect. May iba na? Diba? So, ito po yung pinaka-normal, which is ito yung tinatawag na organic. Parang naman yung hindi pinaka-normal. So, ito dahil sila na tayo tinatawag na organic prospecting, which is ang tawag po sa kanya is friends of friends. So, tinanong ko kayo, sino pa mga prospect gamit yung friends of friends? Halos lahat, ito pa yung ginagamit. Bukod dito guys, naisip niyo ba na meron tayong listings? Okay. So ito guys, meron tayong friends of friends na tinatawag. Meron tayo dyan, tinuturo naman ko sa kanila yung punta kayo sa Canada City ng kaibigan mo or friends mo mga FW na, ano ka sa Canada, diba? Punta ka sa friends niya sa Canada City, nandun ko yung mga friends niya. Pero guys, sa ganitong sistema ko pastor, sa ganitong ginagawa natin, huwag lang din po kayo basta-basta lang add ng add, or kita sa Canada City. Meron din po tayo tinatawag na filtering, diba? Facebook algorithm. So, mas maganda, yung mag-prospect natin sa current city, total na, para ano pa para ma-filter na po siya, diba? Hindi mo na kailangan mga pages para mag-prospect ng mga friends na nasa
Check nyo kung active po ba yung Facebook. Diba? And kung pwede naman mag-react, kaya ka, mas maganda kung pwede mag-comment ka na rin. And ito rin, ang usual kasi na kino-comment ng mga hackers, itang ganda naman. Diba? Guys, maging creative po tayo sa mga prospect natin. Be creative sa mga prospect. For example, yung prospect nyo, ang latest news niya, lumarap pa. So, syempre, usually, ano yung kukulit natin kadalasan? Ang ganda mo naman kita, ang sexy mo naman. Gawa kayo ng mas magandang script. Like, pwede nyo sabihin, kita, okay na lang, para na si Mario Rivera. Diba? Kasi i-expansin nyo, sa mga ganong post ng mga prospect natin, marami din naman nag-comment kung nag-comment mo. Ang ganda mo naman, sis. Diba? Ang sexy mo naman. Kaya rin din yung comment mo, puso ano din mo. Tama ba? Pero paano mo ba iba yung comment mo? Diba? Tendency mo, direct siya. At doon pa lang, kahit wala pa kayong conversation sa messenger, meron natin yung communication. Nakuha? Diba? Comment section pa lang, nakuha mo natin yung prospect mo, yung attention niya. Tama ba? E paano pala kung lahat yung gusto? Diba? Lahat yung nasupport mo? Kaya pala kung kasi pagdating ko sa ganito sa system, masasabi ko po na lilipas ang 3 to 5 months pag ginagawa nyo ng kung natin yung ganito sistema kasi nung na wala ko kayo taking. Tama ba? So, start from now, gagawin nyo yun, detail for detail, checking, filtering kung mga prospect na yung message is full. Okay? So, yan. Tanong po tayo sa kabila. And meron po akong tinatawag na release to release. Yan. So, sa release to release, siguro sabi mo, ginagamit nyo yan, sabi ko, basta binuha ko yun. Diba? So, ito guys, isa rin po sa pinakalang para sa akin, best test na ginagawa ko ay, actually, trivia lang ha. Last year, 2000, anong year? 2020? Kala ko lang kayo karami lang. Hindi, last year, 2023, gumawa ko ako, trivia lang ko hindi gusto ko pinabalik ko sa inyo, pero trivia lang. Gumawa ko ako ng Facebook group na sarili ko, ginawag ko siyang release to release support. Okay? Sa Facebook group na yun, ang mga ilagay ko ng mga OFW, eh, pinapromote ko sa kanila yung kita kung gusto ko magkaroon ng maraming followers at yung mga friends mo dito. Eh, tendency, dumami ko sila ng dumami doon sa Facebook group na ginawa ko. Umabot ko sila ng 1,000 mahigit. Ang nangyari, doon na po ako ng prospect. Diba? So, ibig sabihin, big creative lang talaga. Alam mo po, naging direct ko last year, umabot ko ng 15 dahil ako sa ganung sistema. Diba? So, yun po yung ginawa ko. Isa po sa ginawa ko. Nakapagod nyo, okay lang din naman. Pero para sa akin, at least, pag-ano kayo po kayo sa ganung sistema. So, yan. So, nakita nyo guys, yung comment dito, parang may reply. Ayun, ay, hindi. Ito mo pala. Sa release naman, isa din pala sa ginagawa ko yan. Isa din sa ginagawa ko yan. Diba, yung prospect nyo, meron release. O, punta ka sa comment section niya. Diba? Pag pumunta ka sa comment section niya, marami ka nang makikita doon ng mga nag-comment na mga friends niya rin sa same country, kung saan, kung Hawaii. Diba? Alam niyo po ba, pwede nyo na po mag-reply yung mga prospect na nag-comment doon kahit wala pa kayo ng conversation, paano? Ganito po pwede gawin yung script. Halimbawa, paano po? Si Addison, Addison pala. Halimbawa si Addison, nag-release ako. Ito yung comment section, nag-comment siya. So si Addison, nasa Hawaii siya, diba nag-comment siya, pwede pumasok si Adriana, diba? Ang gagawin ni Adriana, doon sa comment ni Addison sa post ko, magre-reply siya ngayon. Diba? Ang first pala na gagawin mo, ipapalo mo si Addison. Mapalo mo siya. Diba? Kasi may nakalagyan mo, diba? After niya mapalo si Addison, magre-reply siya ngayon kay Addison. Alam mo, hello po, dahil follow mo po, Motor Tense. Nagets nyo? Guys, marami yata maghihintay ka na ng follow back. Diba? At syempre, after nyo po i-comment nyo sa prospect ng friends nyo, diba?
days na ito, o 7 or 8. After basta 1 week, isang linggo pag-ibig yun. 7 days. Diba? 7 days lang po, pwede po kayo magkaroon ng maxiverse. Gigaverse, megaverse, microverse, universe. So guys, yun lang. Alas na tayo. Good. So yun guys, after ka na mag-follow back ng pastor mo, support mo rin siya. And sabi ko nga, huwag nyo normal na comment na, maging creative ka sa pag-comment. Lagyan mo ng ano, lagyan mo ng twist. Lagyan mo ng chemistry yung comment mo. Tama. And guys, pwede nyo po gawin. Next time. So, next nito guys, ito yung mga advantage. Yan. Pakita natin yung advantage. Ayan, advantage. Okay. So, yan. Ito natin ito sa inyo. After ko i-follow back si prospect, diba? After ko i-follow si prospect, and after sa support sa mga Christian, sino nang pinag-support back? Nagko-comment sa mga post ko, diba? Nagre-react, nagko-comment, nagre-react, sunod-sunod pa yan. Tama ba? Para sa inyo na lang, kung meron kayong tinatawag na Facebook branding, kung sobrang ganda mo ng Facebook mo, binisit ng prospect yung Facebook mo, tingin mo hindi magiging interesado sa negosyo mo. Diba? Doon pa lang guys, number 1, nalalaman mo na yung mga prospect mo. Tama ba? Eh, paano na lang yung mga caption mo sa Facebook post mo, meron mga music. Diba? So, meaning, pag binisip ng prospect mo yung Facebook mo, kasi ganoon yung mga ilalaro, ito po, ilalaro ito. Para ba, kasi, di ba, yung sa akin sa friends, para bang doon, sabi ko, gusto ko na yung prospect na mismo yung bibisit sa Facebook ko. Gusto ko na yung prospect na mismo yung mag-bibisit sa Facebook ko. Magre-react. Gusto ko sila nang hindi mag-comment sa akin, hindi na lang lagi ako. Tama ba? At sa ganitong sistema ko, pwede nyo ito yung magawa. Ano po? Sige. So ito guys, kasi kita nyo naman diba? Magre-react, nag-comment, nag-comment ka no? And guys, anong effect? Anong advantage? Alam niyo po, wala po akong friends ni isang onliners dito sa Habla. And sa ibang kampok. Diba? Wala po akong friends. Pero tignan niyo po yung mga response na yung react. 66, 77, 69. Eh kung ano, gano'n kadami yung nagpo-comment? 93, 72, 114. Wala po dyan ang liner. Lahat po nung nagpo-comment dyan, pure OFW. Diba? Ganyan po ka-powerful yung sistema na tinutulong ko sa inyo ngayon. Tendency po, yung prospect na nagpo-comment sa mga post ko. Tanong, pupunta ka po ba sa mga pages para ma-prospect? Nandiyan na sila, mag-i-SQ daw na lang sa mga, ang dami niya, 100. Diba? Gano'n siya kaganda? Ganda? Ganda. Diba? So imagine pag nagawa mo to, pag nasundan mo siya, pag ginawa mo siya, pag ginakulay mo siya, ano posible mo nangyari sa'yo? Yan o, ang dami mo na prospect. Sa comment section pa lang, busog na sa prospect. Diba? So, yun po siya. Eh, nakakasawa ko lang din. Gusto nyo? Ako naman. Diba? So, yan. So, pag ako po sinisipag ako ng prospect, pag parang ko, lumapit ko yung gusto ko gano'n. Pag kung medyo kinakapos na ako sa buhay, medyo nagdedelete na po ako. Pero guys, medyo po akong gawa yun. Kaya, hanggang pare, si pare nito araw-araw, wala ko araw-araw. Diba? So, yan. So, yan po yung mga advantage. Okay? So, nag-gets niyo po? Ako may nakuha idea. Okay? So, kung gusto niyo po, kasi kahit gusto niyo po ako, gusto ko na ako. May isang online na wala akong nag-comment dyan. Pag meron po kayo nakita, kahit isang online na singin nyo 100 pesos kada isa. Kung meron. Diba? Eh, wala. So, talaga. Diba? So, ang sarap po sa pag-imagine mo nag-react yung gano'n. So, yan po yung advantage. Ganyan po ka-powerful yung ginagawa ko yung sistema sa online. That's why last year, nag-edit po ang namin po direct. Okay? And then see, lumang po yung natin. So, pag
gumamit po ako dyan ng power posting. Okay? Pansinin niyo yung caption ko ganun pala pag-inusan nila. Diba? Masaya ka. Masaya ka pag mag-isa. And maraming pumapasok sa isip mo na ibigan. Office hard that for a while, then back to basic naman. Diba? And ano po nangyari? Ano naging feedback sa mga prospect ko? Kasi the moment na yung mga prospect ko nag-react, diba? Nag-follow sa akin, lahat ng post ko dadaan sa Facebook nila, sa newsfeed, wala ko silang choice doon. And pag dumaan yung Facebook ko, yung post ko sa Facebook, sa newsfeed nila, tapos ganito kaganda yung post mo, ganito kaganda yung option mo, makakatch yung attention nila. Patunayan ko sa inyo ano ba po yung tao? Anong klaseng business mo rin mo? Diba? Effective. Diba? So, sa bawang posting mo pa lang po, ibalikan. Pwede na lang po makabinit ng mga posting natin, ng mga posting. Power posting, syempre sa caption. Ang nagpaalala mo sabi ko, marami ka ng gusto ng tao, maging creative ka sa pag-post. Maging creative ka sa caption pa lang. Diba? Gumano dapat yung idea at creativity mo sa pag-create ka ng caption. And sa pag-posting, wala hindi lang basta copy-paste na copy-page. Doon business po tayo, pero syempre, dapat meron pa rin sarili idea. Kasi kung baka mamaya, magaling ka pala mag-create na caption. Diba? Baka mamaya, magaling ka pala gumawa ng caption. Baka mamaya, magaling ka pala magpataas at pumusik yung posting mo. Hindi mo lang nalala kasi puro ka ng copy mo. Ano ba? So, guys, gawin po yun. So, ito po yung tinatawag ko indirect approach. So, pwede ka magkaroon ng prospect. To the point na pwede mo na po silang diretso presenta ng negosyo kahit hindi mo pa sila totally nag-build relationship. Kasi ito, nagtanong, tingin mo hindi mo pa paliwanagan ng negosyo. Pagpaliwanagan mo na yan. Tama ba? Kasi siya mismo yung nag-gawin sa puso. Tama ba? Meron lang tayong ginamit ng sistema. Para natin mas napabilis prospect na lumapit sa negosyo natin. So, this tayo system. And ito naman po yung tinatawag ko direct approach. So, pag sinabing direct approach, hindi po ito yung katulad ng sistema dati na ginagawa. Gusto niyo po ng negosyo. Gusto mo yung mama. Hindi na po gano'n. Kasi dati pang tarangan, gusto mo yung mama. Gusto mo negosyo. Yung mga ba? Gano'n po sa offline. Kung gano'n po sa offline, ang mga pag sinabing direct approach, kita, meron siyang ginagawang negosyo sa online. Kaya naman, kita ako pinagkaba sa mga kailangan marketing company. Kita na rin mo na ba yung global. So guys, hindi naman natin pinakaya yung company natin, pero guys, nagamit lang tayo ng mga online sistema, paano mas mapapagawa yung pagkakasin ng negosyo, at paano natin mas mapapagawa yung pagkuha ng prospect natin. Okay ba yun? So ito kasunod natin, yung tinatawag siya direct approach. Pag sinabing direct approach, tayo mismo yung nalapit sa prospect, paano natin sila mapapagawa. Ito guys, yung ating hindi natin tayo yung decision, pero importante, ito siya. Ano muna ko kung nag-focus ako sa kanya? Ito, napansin ko kasi sobrang dami niyang react sa mga post ko. Ang dami niyang comment, ang dami niyang react, puso ng puso sa mga post ko. Ako naman yung nag-pusubak sa kanya. Eh, ginawa ko ng sistema, kasi guys, ano yung, sige, tanongin ko kayo, sa mga prospect ko, ano kadalasan naging first approach ko? Taas mo ba? Sige guys, sino gusto ko sumagot? Bye. So, yun yung sinasabi ko kanina na sistema nyo ngayon na direct approach. Which is, hindi natin binabago yan. Ang sa akin na nagtuturo ng sistema na kung sa tingin nyo, effective. Diba? Gawin nyo po. Ay, patunayan ko sa inyo na lahat ng tinuturo ko sa inyo ngayon super effective. Diba? So, yun okay yun. Pero, minsan diba, ang prospect natin, kadalasan tinanong natin, hello, kamusta po? Tama ba? Yes. Nakakarinig ka? Yes. Okay. Ngayon, ako na-chat ko sa prospect ko, ini-screenshot ko yung mga list na. Katulad ko dito, meron ako na kwentuhan dito na pag-ulit sa ako, ginagawa ko. Pumupunta ko ako sa list na pinakamababang react.
tinatawag natin direct approach. Diba? So, tendency, kasi ang importante lang naman, diba? Ang importante lang naman mag-reply sa atin ng prospect. Tama ba? Gusto ko ba ba? Eto guys, pansin nyo pag ang chat mo sa prospect mo, ilong mo kamusta ko, nagre-reply naman. Tama ba? Kaya lang, yung reply, sino ka? Ano kailangan mo? Diba? So, objection na ito yung lumalabas. Eto yung nabaw natin. Pwede mo mapareply yung prospect mo na hindi objection ang ibabalik ng tanong sa'yo. Compliment. Diba? Nagkaroon tayo ng complementary siya. Nagawa siya. Diba? So, syempre, dahil kinumpliment mo natin yung prospect natin, ano dito sa prospect? Gusto ka na kausap, simula ako. Diba? Kasi, sa dami ng friends niya, meron ka ng katulad mo na stranger sa Facebook na nakaka-appreciate na mga friends niya. Tendency, kailangan mo siya kausapin ka. Diba? Lahat ng sasabihin mo sa kanya, para sa kanya, magaganda. Nag-gets ko yung vibe? Yes. Easy. So yan. Kaya pala din yan, restricted po ako na 7 days. Ibig sabihin ko na ako. Or kaya naman. Di ba? So yan. So, next slide tayo. So ito, itutulungan naman sa ito ngayon yung core method. Naiiyak ko yung kami. Okay lang yan. Yes, taga lang ha? Minutes. Hi guys, good morning.
pagdating po sa building relationship, sa pagbuha ng trust ng tao, ng authority ng pastor natin, hindi po siya basta-basta. Diba? Hindi po yung kung kailan mag-betray prospect, saka ako nangakaw sa akin, hindi gano'n. Since tayo yung may kailangan sa prospect, since tayo yung kailangan maghanap sa kanila, and tayo yung kailangan makatouch ng attention nila, ikaw po yung gagawa ng paraan. Paano po sila mapapalagay? Paano makakapag-build ng malalang na relationship sa mga prospect natin? And ito guys, meron tayo sinusunod na partner. Diba? So meron po tayo tinatawag ng family. Okay, ibig sabihin na po. Family, education, relation, message. So, number one, dito po pa rin ng mga tips. Paano po ako mag-build ng relationship sa mga prospect? Kasi minsan, sa pag-build po ng relationship, hindi natin namamalayan, meron tayong mga naitatanong sa prospect na parang direct natin naitatanong. Ay kita, ilan po na? Wala ko, gano'n. Diba? Na pwede pala siyang idaan, basta lang sa mag-aaral na ang pagkatanong. O pwede mo nalaman kung sitwasyon ng pamilya o ng buhay na. Diba? Sa mga hindi direct na tanong, kasi minsan parang lumalabas, parang tayo nilibigay. Tama ba? So, meron po talaga mga best way o para po tayo makakapag-build ng mas magandang relationship sa mga prospect natin. And guys, alam niyo ba, sa building relationship pala, pwede mo na agad makuha yung mga free time ng mga prospect mo kung kailan mo sila pwede i-closing. Diba? And guys, sa building relationship pala, alam mo na agad, kung pwede mo na agad malaman kung anong package po ba yung kaya i-avail ng prospect na kinakausap. Naniniwala kayo? Yes! Di. So, ito siya. So, siguro tips ko naman mabibigay. Ayan, so ito. Ayan. Ayan. So, guys, meron po akong tinatawag na 2 branches of phone. Dalawang branches of phone. So, meron po tayo tinatawag na class and guys, magkaiba to ha. Pareha siya importante para sa akin, pero magkaiba po siya. Okay? Next. Yeah. So, authority versus trust. Nakita niyo ng illustration, tama? So, kung mas malaki pala yung authority mo kasi sa trust na nabigay mo sa tao, sa prospect natin, hindi siya gagana. Tama ba? Pero, how ba mas malaki yung trust na nabigay mo sa tao, sa prospect natin, susunod ko yung authority. Ito pala yung gagana. Tama ba? Naniniwala ba kayo? Parang ganito yan. Minsan, naniwala na pala yung trabaho. Siyempre, automatic yan ng boss. Diba? So, guys, kung sino yung boss natin, parang kahit di naman natin pinala personally, ang taas ng tingin natin, tama ba? So, the point na kahit ano yung utos niya, sinusunod natin. Kahit wala ka naman wala. Tama ba? Kasi meron siyang authority sa'yo. Kasi boss mo siya. Tama ba? Yes! So, ganun siya. Okay lang ba pag meron tinanong? Yes. So, ano ba? Sa negosyo kasi natin, hindi naman tayo dito, boss. Diba? Magkaka-business partner po tayo. Even po yung mga prospect natin abroad, mga FW, business partner po lang sila. Tama ba? So, how ba? Makapagmalaki yung nabigyan natin trust sa mga prospect natin. Diba? Gaano kaya kadalaw
mag-expect na mag-aabit po yan ng big package kung ganyan lang po magiging taas na nag-ibig sa hospital. Well, kahit saan naman. Diba? So, di pa nababalik natin mabuti kung gano'n ka-importante yung building relationship. Actually, sa pagdating ko ng relationship, hindi ko nila siya masyadong sinama sa training. Kasi, pag usapan ng building relationship, ikaw naman yan eh. Ikaw yung kakausap. Diba? Hindi naman po, porque hindi yung apply mo, hindi mo pakipag-usap sa prospect, itakin mo sa kanya. Pwede ka kumuha ng idea, pero hindi sa lahat ng panahon, apply mo yung kakausap ng prospect. Dapat sa pagbibil ko ng relationship sa prospect, meron ka pa rin naibibili. Kasi sobrang dami po talaga. So, ito naman ulit. Sa negosyo natin, pag nakapag-build ko ng malalim na relationship sa mga prospect natin, to the point na ganyan po kalaki yung trust na nabili mo sa kanya. Kahit ito lang po yung authority na bitawan mo sa kanya para kumuha siya ng maximus package. Or kahit anong package na malaki. Dahil ganyan po kalaki yung tiwala na nabili mo sa kanya. Asahan mo, diba? Kahit 100,000, 200,000, 400,000, kahit 100,000 na buong pamilya niya pa, ibang galing niya sa'yo kung okay lang kasi dahil yung tiwala sa'yo. Gusto niyo ba yun? Yes. Hindi ba? Yes. So, gano'n siya. Nag-gets niyo ba yung point? Yes. So, simula, kasi bakit ko ito ginawa? Bakit ko siya pinakita? Bakit ko siya ginawa ng training? Kasi napapansin ko po, mabagal yung production natin. Isa lang naman kung bakit mabagal eh. Una-una, posible wala akong prospect. Posible konti lang prospect mo. Or baka naman marami kang prospect, pero hindi mo nabibuild ng marami ng relationship. Tama ba? Yes. So stressful. Okay guys, so yun siya. Nag-gets yung point? Yes. So, next slide natin. Ayan. Ito na. Last slide ito. Tinawag ko ito, don't miss 7 days left. Guys, 7 days na. Diba? Hindi 7 days, guys. Naniniwala ka kahit mong pay. Ito ba, hindi Leo, hindi Tecno. Sorry. Digiverse. Actually, mali na lang yun eh. Diba? So, ito siya. Next slide. Isang linggo pag-ibig. Ito po, hindi nakita yung date, no? Pero ito, kung makikita ko yung date dito, inakusap ko siya, nag-chat ko sa kanya, April 27. Ito po yung first conversation na, ay, wala yung pala. Yung ako nag-ibig. And then, yung una dyan, yung una siya. Yung isa pa, yung bagyo ko sa English. Ayaw kaya, sige, doon lang. Ito pa tayo. Sige. Yun. Hindi ko pa tayo. Okay na? Sige, sabihin ko na ulit. Ayan. So, first conversation po namin, tapos po siya April 27. Ito po pala, nakalagay yun, naka-urgent task, tama ba? So, kasi bakit siya naging urgent task? Kasi ito yung pinaka-urgent sa negosyo natin. Urgent po, magkakaroon tayo ng kausap. Bakit? Kasi kung wala akong kausap, hanggang wala akong nakakausap, wala akong tayo. So, the next one, nakausap po siya April 28. Ito po isa po, April 29. Ito po, hindi nakita yung date, pero ito yun. Nakausap po siya April 30, nag-isla. Ilang araw na? 4? Aba? Next slide.
nyo, starting from Monday, ibig sabihin pala, yung 7 days na yun, gano'n pala siya powerful. Kaya tinawag ko siyang don't miss out 7 days left. Kasi within 7 days, meron kang video verse. Tanong